Ating presidential son at Davao City 1st District Representative Pulong Duterte ang kasong kriminal na isinampalaban sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Si MJ Mondiharo sa detalye ng balita. Hindi nyo napansin, parehas kami ng sinabi ni Pulong Duterte, ni Kong Pulong Duterte. Parehas kami sinabi. Ano sinabi ko kahapon? France, wag napaka-OA mo. Napakabalat sibuyas mo. Kahapon yun hindi pa nagsasalita si Pulong. O, hindi ko naman nakakausap yan. Hindi ko naman hindi ko nga siya kilala. Hindi, kilala ko siya sa pangalan. Siyempre, Duterte. Basta Duterte, sikat. No? Ako, hindi ako niyan kilala. O, siyempre, sikat yan . Halos isa kami ng sinabi. Anong sinabi ko? OA, apaka-OA mo, France. Sa totoo. Akala mo, kayo ay napaka-takot sa patayan. Napaka-binavalue nyo ang buhay. Kayo po ay congresswoman. Huwag kayong balat sibuyas. Yan po sinabi ko kahapon. Halos parehas na sinabi ni Pulong. Magkaiba lang. Ang sa akin, OA ang ginamit kong term. Ang sinabi lang ni Pulong, kadramahan. Ayan totoo naman. Huwag na tayo magmalinis. May ilalantad nga si Pulong sa inyo . Kayo ay supporter ng mga di ba? Tapos parang makabayan. Utot nyo. Makabayan. Makabayan. Parang kayo ay sobrang makatao. Tigil nyo yung OA nyo. Tigil nyo yung dramang yan. May banat ngayon si Davao City Representative Pulong Duterte matapos sampahan ng kasong kriminal ng mga kapwa niya congressmen ang kanyang tatay. Nitong nakaraang araw ng kasuhan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng grave threat si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit para sa nakababatang Duterte, hindi dapat magbalat sibuyas ang mga taga-gobyerno. Ayan. Paalala ko lang po sa mga katulad nila Romualdez, nila Boying, nila Franz Castro, huwag kayong balat sibuyas. Ipinasok nyo yan . Di sana hindi na kayo nagpolitiko. Tatandaan nyo po, ang inyong tatak ay naninilbihan sa mga Pilipino. Karapatan naming punahin. Ang laki ng kinikita nyo. Ang laki ng MOOE nyo. Tapos ayaw nyong napupuna. Wag, alam mo, apaka-OA ng dating. Ilan po halos masira ang pamilya dahil nagkakahiwalay ang mag-asawa dahil yung iba ay nag-OFW dahil sa hirap ng buhay sa bansa. Yung iba, gigising na maaga, gabi na uuwi. Halos hindi na nila makita madat ng gising yung kanilang anak para lang kumita ng pera. Kayo, ang laki ng MOOE nyo ni hindi nyo maipaliwanag, ni takot kayong buksan, tapos napakabalat sibuyas nyo pa. Ano kayo? Kayo ang dapat naninilbihan. Walang madaling trabaho. Paalala ko po sa inyo naninilbihan kayo. Kung tutuusin nga, dapat kayo ang mas nahihirapan. Hindi yung mga ordinaryong Pilipino kasi kayo ang nagpa-public service, supposedly. Tingnan nyo ang mga hikahos ng mga Pilipino. Kayo konting demanda, corny nyo. Kaya nga, gusto ko, narinig ko yung sinabi ni Maharlika, maraming salamat. Bagamat di naman niya diniretso, pero alam ko kami yun . O yung SOJ, katulad ngayon, meron siyang binalita. Yung tatay nitong si Pulong, sabi niya, si PRRD, hindi nang demanda ng vlogger. Tapos, ito sila Boying, magdidemanda ng vloggers. Ano kayo? Napakabalat sibuyas ninyo. Lumayas na kayo dyan sa posisyon ninyo. Magnegosyante na lang kayo. Lahat ng kumantil sa inyo, idemanda ninyo. Pera ng taong bayan yan . Napaka-sensitive nitong mga ito. Sige, birain mo, Pulong. At gamitin ang pagsasampa ng kaso para patahimikin ang mga kritiko. Diin ni Duterte na noong administrasyon ng kanyang ama, iba't ibang paninira at masasakit na salita ang tinanggap ng dating Pangulo. Pero hindi raw ito nagsampa ng kahit anong reklamo. Nauna nang tinukoy ni dating Pangulong Digong na legal fronts ng CPP, NPA, NDF si Castro at ang ACT Teachers Party List. At para kay Congressman Pulong, dapat namang lumabas na malinis din si Castro at walang pananagutan sa batas bago ito magreklamo. Kung matatandaan, may mugshot si Castro na kalat. Yan yan yung mugshot ni Castro. Ngayon sa internet nang mahuli ito sa isang checkpoint taong 2018 dahil sa pagdadala ng mga menor de edad para turuan ang revolusyonaryong pakikibaka laban sa pamahalaan. Kasama nitong nahuli noon si dating Bayan Muna Congressman sa Turo Campo. Nakita mo? Kung hindi ba naman kayo mga double standard, nag-aasta kayong malilinis. Ano ba yan? Nahuli nga kayo. Nahuli sila sa checkpoint May mga dalang bata. Hindi naman siguro pedophile. Kaway-kaway siya mahihilig sa bata.
Hindi naman. Tuturuan para maging rebelde laban sa bayan. Yan po ang balita. Kaya ako nagtataka, yung iba may pitik, yung iba hindi binalita, yung iba may konting pitik. Pero tingnan nyo ang pagbabalita ng SMNI. Ang layo doon sa mga kakilala nating mga mainstream media. Di ba? Parang, ewan ko ba? Parang ibang-iba. Sabihin na lang natin ganun. Pag pinanood mo yung channel ng mga mainstream media sa balita kay Pulong, parang masama pa. Alam mo yung masama pa ang loob na ibinalita si Pulong. Dadaanan lang saglit tapos yung balita na about Franz Castro. Ibang-iba dito. Pambihira naman kayo. Amoy na itong mainstream natin. Ewan ko sa inyo. Samantala, binanata naman na nakababatang Duterte si Castro at tinawag ring kadramahan ang pagsasampa nito ng reklamo. Lalo na't bilang kongresista ay marami din daw siyang alam laban sa mga kaliwang congressman. Gustong-gusto ko itong binanata ni, sabi nga yung nakababatang Duterte. Kadramahan, tigil-tigilan nyo. Sana ito ay magbukas ng pinto at magising yung mga kasamahan niya dyan sa Kongreso at mga politiko. Huwag kayong balat sibuyas. Magpakalalaki kayo, mga kayo. Ginusto nyo yan Pinilit ba namin kayong tumakbo? Tigilan nyo kami. Don't tell us na pinagsigawan ng tao kayo'y tumakbo dahil kayo ay Corny, wag na yung ganyan. Walang maniniwala sa ganyan. Ginusto nyo yan, panindigan ninyo, huwag kayong balit sibuyas, magpakalalaki kayo. Eto, maganda yung binanata ng magtatay at ito ay magbubukas ng mas lalong maraming pinto para sa mga vloggers. Una, yung kay Tatay Digong na pwede namang ma-interview ang hinahanap ng batas. At ito naman yung nakakabatang Duterte ay pwede naman natin silang sabihan nang hindi sila nagiging balat sibuyas. So, sa mga kasamahan ko na mga talagang naninilbihan sa mga taong bayan, attack! Hindi ko ibig sabihin na na masamang bagay Ang ibig ko lang pong sabihin ay pwede kayong magsalita basta lang tama ang sinasabi ninyo at naaayon sa batas. Huwag po kayong matakot. Kahit po minsan tatakutin tayo, kahit po minsan ay tayo ay kung hindi man takutin ay pipigilan ng karapatan natin. Kasi meron silang mga paraan para ipitin ka. Kung hindi ka man tinakot, wag tayong papayag. Dahil nasa batas naman po ang karapatan nating magpahayag bilang political vloggers. So thank you po sa mga Duterte at ang ganda nito. Mga kababayan, ang ganda na nito. Darating po ang araw ng patay. So this weekend, maybe medyo relax ang balita. As palagay ko lang. Pero after that, maniwala kayo. Bakbakan na po ng balita. Magre-relax lang yan konti. Yung iba kasi, alam nyo na, nakabakasyon na yan. Pero pagbalik niyan, makakaasa kayo. Maglulutangan pa ang mas maraming lalabas na may hinanakit sa administrasyong ito. Paman sa dating NPA kadre na si Ka Eric, tama lamang ang mga pitik na nakababatang Duterte. Kadramahan talaga sapagkat denied to death pa si Franz Castro na siya ay operatiba ng CPP, NPA, NDF at siya ay aktibo sa urban operations to infiltrate our government, to destroy the government from within. Classic yan na revolutionary dual tactics o taktikang doble kara. Yan. Magtataka kayo. Sa dami ng pera ng gobyerno, sa dami ng sundalo natin, sa dami ng armas natin, bakit hindi totally ma-eliminate ang NPA? Ano sa tingin ninyo? Sa dami ng pera natin, bakit hindi totally ma-eliminate ang droga sa Pilipinas? Kung tutuusin, ang bilis i-wipe out ng NPA. Bakit hindi? Dahil yung mga mabibigat na protektor. Bakit hindi ba lintik na mahuli-huli ang mga parating na droga sa atin? Bakit yung droga na yan? Bakit? Yung mga lintik na nakaupo, sila ang may sala dyan. Fini-finance pa yan Isipin ninyo, instead na ginagastusan ninyo para patayin ang organisasyong yan, kayo pa ang nagbibigay ng pera para suportahan yung mga organisasyong yan. Kabaliktaran na talaga nangyayari sa mundo. Alam mo kung bakit? Nagagamit Nagagamit ng politiko. Ginamit. Para ano? Sikilin si BP Sara. Yan ang silbi ng mga yan. Kung meron silang gustong ipitin, pang-ipit yan Walang kinaiba yan sa mga tagatahol na mga politiko. Mga nagagamit yan. Kaya ang hirap iniisip ko nung mga bata ako, madadinig ko na yan Nagtataka ako, ba't hindi masolusyonan yan? Isang sugod lang ng mga sundalo natin sa gagaling ng mga sundalo natin. Sa dami nila. Ngayon, as I learn, wala huwag tayong maglokohan. Sabi nga ng statement ni PRRD, huwag tayong maglokohan. Ito, malinaw na malinaw. Sinabi pa ni Pulong. Lintik kayo
mga protector kayo ng mga yan eh. Nananalo naman sa eleksyon. Paano? Binibigyan ng budget. Ay, naku, Pilipino, paikot-ikot ang problema natin. I agree to that observation nga nagdadrama-dramahan itong mga CPP, NPA, NDF. They're trying to play victims. But they are not. They are the ones who destroy the country for almost for over 5 decades. Kaya tama lang na punahin sila ni former President Duterte at i-expose sila dapat. Para sa Diyos at sa Sabi nung isa rito, Coach, may kakilala ako na nagkukwento sa akin. Kapit bahay nila sa probinsya, ang sistema ay ganito. May politiko na pupunta para magbigay ng pera tapos yun ang bibili ng stocks para iakyat sa bundok. Oo nga eh. Tapos, sabihin na lang natin, yung apelyidong may credibility para sugpuin itong mga teroristang ito. Sila ang iniipit. Sige nga, bumaggit kayo ng pangalan na may credibility, na may patunay, na may resibo, na talagang lumalaban sa terorista. Hindi po si Boying, ha? Yung pagtag niya ni Boying na terorista si Tebes, ay naku, napaka-questionable. Eto mga tunay na terorista, eto mga NPA na ito. Sino ang credible? Anong apelyido ang mababanggit ninyo na credible na talagang nakikipaglaban di? Imposibleng hindi nyo mabanggit ang Duterte. Malabo ang Rimulya, ha? Yun lang ang hinahabol nilang terorista si Tebes, questionable pa. Kaya nga nakakapagtaka, pinag-initan si Tebes eh. Talaga ang house, pag nagkampihan, ewan ko na. Naalala ko po, tama yung sinabi ni Tebes. Siya ang pinag-iinitan. Talagang pag nagtulong-tulong sa house. Itong nangyari kay VP Sara. Kaya hindi dapat magtampo si Kong Tebes eh. Ito nga, VP, pinagkaisahan pa eh. Pag ayaw sa'yo ng speaker, yari ka. Huwag tayong magbolahan.